Biyaya ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 15 to 23. Marahil narinig nyo na po ang mensaheng ito. Ito po ipaalala muli sa bawat isa. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tuloy na natin sa Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss, or holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Let's pray. Lord, salamat po sa mga blessing na inyo pong binigay sa amin, sa inyo pong biyaya, sa matagumpay na gawain, Panginoon, at gayon din po sa oras na ito, kami po ay mag-aaral na yung salita. Pinagpipray ko po na i-bless you po ang iyong mga salita na aming pong binasa at pag-aaralan, na ito po'y magsilbing kalakasan ng pananampalataya, encouragement po sa amin, at paalala bilang isang mananampalataya, Panginoon. Tulungan niyo po, handa niyo po ang bawat puso at isip ng bawat isa, at dalangin ko po na ako po'y tulungan niyo sa aking pong pagsasalita. Puspusin niyo po ako ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo po ako na magdepende sa inyo pong kapangyarihan. Wala po akong magagawa kung wala po kayo, dakilang Diyos. Tulungan niyo po ang oras na ito po'y maging blessing po sa bawat isa. Maging sa amin pong pastor, sa kanya pong pangangaral, puspusin niyo po siya ng iyong Banal na Espiritu, mai-provide ang pangailangan ng mga kapatiran kung saan po siya nangangaral, Panginoon, at gabayan niyo po siya maging sa pag-uwi mamaya. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Pwede na po tayong maupo. Ang ating pong pamagat ay dito sa verse number 21. Kunin na po natin itong verse na to. Prove all things, hold fast that which is good. Patunayan natin ang mga bagay, lahat ng mga bagay, at tapos hawakan natin ng mahigpit ang mabubuti. Kasi sa pamumuhay po natin, habang nabubuhay tayo, meron tayong mga na-encounter na sitwasyon, pagsubok, o mga tao na nakakaharap natin. Merong mga masamang tao, merong mabuting tao, at merong magandang sitwasyon, merong pangit na sitwasyon. Ang lahat ng yan ay mayroon tayong makikita. No? At ang sabi rito, i-prove natin ito. Tignan natin ito kung ano ang dapat nating kunin. Prove all things, hold fast that which is good. Alam niyo po ang nature ng tao, tayong tao, na tayo po ay madalas mas lamang ang mga bagay na hindi maganda ang siyang ating hinahawakan kaysa doon sa mabuti. Halimbawa, na palaging naipapangaral sa atin na tayo po ay nakagawa ng 10 doon sa isang tao at ikaw ay nagkamali ng isang beses lang, burado yung 10. Inahawakan yung pagkakamali natin. Hindi nakikita yung 9 o 10 na ating ginawang kabutihan sa Kanya. Amen? Mas hinahawakan niya, pero na-prove niya na tama ang 10, na-prove niya, nakagawa ka ng isa, pero ano yung pinanghawakan niya?
pinanghawakan niya, tinitignan niya, pinamumuhay niya yung isang pagkakamali. Nang sabi ng Bible, hold fast that which is good. Hindi po yung mali. Sabi nga ni Sir John, doon sa preaching niya, hindi naman po kinokopya ko, inaano ko lang po. Sa Galatians yon, nakalimutan ko na kaagad, no? Tama po ba yun? Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou be also tempted. Ang gusto ng Panginoon dito, natignan natin yung mabuti. Nakita mo yung kamalian niya, pero panghawakan mo yung mabuti. Ano yon? I-restore mo siya. Hawakan mo, na alam niyo po, lahat po tayo ay nagkakamali. Amen? Baka dumating sa punto naman tayo ang lahat ng mga kamay na ginawa natin ay tinuro sa mga pagkakamali, maituro naman sa atin. Kaya wag nating hahayaan na doon sa buhay natin, na tayo, actually yung sa bandang baba nito, whatsoever a man soweth, that he also reap. Kaya ang gusto ng Panginoon, magtanim tayo, humawak tayo doon sa mabuti. Dahil kapag humawak ka doon sa mabuti, aani ka ng mabuti. Amen? Prove all things. Hold fast that which is good. Ano yung pinangahawakan natin ngayon? Ang mundo po ay, ang pinangahawakan niya sa mundong ito, kayamanan. Pero hindi ko po sinasabing masama ang kayamanan. Mabuti rin yan. Pero kung tayo po ay nawawala doon sa linya bilang isang mananampalataya, meron tayong pag-aaralan mamaya, yung mahalagang bagay na dapat nating mahawakan o panghawakan. Kayamanan, wag nating kayamanan hindi po siya masama, pero hindi natin dapat yan na, kasi eto po, hindi natin pwede siyang ipamuhay habang buhay ang kayamanan. Dahil mamamatay tayo, maiiwan ang mga yan. Katanyagan, kasikatan, marami ng mga ang gaganda, sikat na mga artista, wala na sila ngayon. Maraming mga gagandang lalaki. Dahil tumatanda na tayo, kumukulubot ang ating mga balat. Actually, ako ngayon, bakit naka-face mask, nagsasalita, pumapangit na rin. Mispaking ka na ako pong ipan. Timbok na ako keta. Ay lipo. Kaya ayaw kong alisin ito. Pumapangit tayo. Hindi natin pwedeng panghawakan na ikaw si Dennis Trillo. Na ikaw si Richard Gomez. Hindi pwede yan. Maluluma ka rin. Maluluma rin yan. Kasikatan, kayamanan, kapangyarihan. Hindi natin pwedeng panghawakan yan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Na ang COVID ang siyang gumagalaw sa ating kalagitnaan. Madaling mamatay, sabi nga ni Pastor. Prove. Binigyan ng meaning ito ni Sir John kanina, yung prove, examine. Prove all things, examine all things, to test the truth. Hanapin mo kung ano yung katotohanan. Validity or genuineness, to test the worth, yung halaga niya, or quality, to compare against a standard. Ang gusto ng Panginoon na maging matalino tayo, kaya ang sabi niya, patunayan mo ang lahat ng mga bagay. Kung yan ba ay aakma sa standard ng Diyos, na kung yan ay papasa doon sa prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, ang sunod, kapag napatunayan mo na yan, ang lahat ng mga bagay na ipamuhay mo, na encounter mo, ang sabi ng Panginoon, hold fast that which is good. Eliminate mo ngayon yung hindi mabuti. Amen? Pero ang nature na natin, sabi ko nga kanina, mas hinahawakan natin ng mahigpit
ang mga nagkasala sa atin kaysa doon sa mga naitulong niya sa atin. Prove all things, then hold fast yung mga napatunayan mo na nandun sa prinsipyo ng Panginoon. Magpatuloy ka dyan. Itago mo yan. Ipamuhay natin yan. Then yung hold naman, to support in a particular position, to keep from falling or moving. Huwag kang magpatinag. Kapag nakita mo na maganda yan, hinawakan mo yan, huwag kang magpatinag. Huwag kang magpa-move. Huwag kang mag-iba ng posisyon. Huwag kang paalis doon sa tamang posisyon. Na-prove mo na tama yun Kaya doon ka lang. Doon lang tayo. To prevent from leaving or getting away. Huwag nating hahayaan na ikaw ay aalis pa dyan. Napatunayan na natin, amen? Tapos aalis pa tayo. Saan tayo pupunta kung napatunayan natin, ito yung tama. Tapos umalis ka dyan, ibig sabihin, pumunta ka doon sa mali. Nasa inyong hold fast that which is good. Na-approve mo nga, pero nasa inyong kasunod. Hold fast that which is good. Number 1. Mabilis tayo. Sino ba at ano ang mabuti na dapat nating malaman? At naniniwala ako itong mga puntos natin na walang duda na-prove nyo na, proven na ito. At ang panalangin natin, dahil na-prove natin ito, huwag na nating lalayuan. Huwag na nating iiwan. Number 1, Psalm 106, verse number 1. Bible study ni itong 106 sa namin, Brother Dale. 6:1, Praise ye the Lord. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sino ba ang mabuti? Ang mabuti po na proven, na patunayan natin, walang iba kung hindi ang Diyos. Proven ba sa atin na ang Diyos po ay mabuti? Sa papong verse, Psalm 73. Truly, God is good to Israel. Yan, isang bagay yan. Na nagpapatunay na ang Diyos po ay mabuti. Proven po yan. Meron tayong testimony sa buhay natin, experience natin, na ang Diyos po ay mabuti sa atin. Sister Genevieve nga no? Doon sa kanyang buhay, bawat isa sa atin. Meron tayong matetestify sa buhay natin na doon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay, problema, pagsubok, na-experience natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yung iba, kung hindi ang bawat isa. Alam niyo po, ang hindi lang nakaka-appreciate ng kabutihan ng Diyos, mga unbeliever. Unbeliever po ang hindi nakakapag-appreciate doon sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit nasabi natin yan? Meron silang kayamanan, pinagmamalaki, ang galing ko, matalino ito. Nag-aral ako, madiskarte ako. Yan ang kanilang mga nalalaman. Nasaan ang Diyos na mabuti sa kanila? Actually, dito sa Thessalonians, ito po'y para sa mga Kristiyano, yung sa una, second coming, tinuro doon, at para sa atin to. Na sa buhay natin na dapat ma-prove natin, kung hindi pa, alam ko, lahat tayo na prove na natin na ang Diyos po ay proven talaga na mabuti. Amen?
Kaya kung hindi natin masasabi na ang Diyos ay mabuti sa akin, ay siguro you must be born again. Amen? Kasi kapag ikaw ay ligtas, yun pa lang ay masasabi ng mabuti ang Diyos. Na ikaw ay linigtas mula doon sa kapahamakan sa impyerno papunta ng langit. Anong ginawa mo? Nagbayad ka ba? Hindi tayo nagbayad doon sa ating kaligtasan. Pero siya, anong ginawa niya? Binayaran ito ng kanyang buong buhay para lang makompleto, magawa ang kaligtasan na inaalok. At ngayon nasa atin. At inaalok pa sa maraming tao, pero tinatanggihan. Gaano karaming pera na katumbas ng kanyang buhay. Alam niyo, nung ipako na si Jesus Christ, kung sa television, yung film, yung pelikula, gagana yung emotion mo. Kasi kapag nakikita mo, yung emotion mo ay gagana yan. Mapapaiyak ka. Wala tayo sa aktual. Kung tayo ay nandun sa aktual na si Kristo'y pinarusahan, siguro yung emotion natin lalong matindi. Amen? Sabi niya, kung pwede lang siyang umurong, uurong siya. Lord, let this cup na kung totoosin, kasi bilang Diyos, nakikita na niya yung kanyang, napipicture na niya eh. Kung paano siya bastusin, paano siya ipako, paano siya kaladkarin, nakikita na niya. Pero bakit tinuloy niya pa rin? Not my will, but thine will be done. Isang pag-ibig, isang kabutihan na karakter ng Diyos sa atin. Kaya ipagpapalit ba natin yan doon sa mga bagay dito sa mundong ito na mas hahawakan mo itong mga bagay na ito kaysa sa Diyos, na alam mo naman na mabuti siya, na hindi ka iiwanan doon sa alanganin. Tayo ngang nag-iiwan sa alanganin eh. Tama? Sabi ng Panginoon, di kita iiwan ni pababayaan man. Nasa akin, paano kasi yun? Ikaw ay nasa aking kamay at walang makakakuha sino man sa aking kamay. Tapos yung Ama ay nakataklob pa. Sino ang ganyan po kabuti ang Diyos? Marami tayong kasalanan na nagawa bilang isang Kristiyano, pero mabuti pa rin ang Diyos. Hold fast that which is good. Sino ang good? Ang Diyos. Hawakan natin siya ng mahigpit sa buhay natin. Huwag tayong mag-iba ng posisyon. Huwag tayong mag-move doon sa Kanya. Amen? Oo, nagkakaroon tayo ng doon sa nagkakamali tayo, pero tandaan natin, mabuti ang Diyos. Huwag kang lalayo doon. Tutulungan ka uli ng Diyos. Doon sa pagkakamali mo na yon, tutulungan ka ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos. Amen? Sa pangangailangan po natin. Spiritually, kaligtasan natin. Physically, mabuti ang Diyos. Ang dami pong nag-testimony sa pandemic na ito, 2 years na. 2 years na ba? 1 year nung ang daming nagpapatotoo na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Concern po ang Diyos sa spiritual na buhay natin. At hindi lang yon. Concern din siya doon sa mga pangangailangan nating pisikal. Concern din siya doon sa pangangailangan nating pinansyal. Ganyan siya kabuti. Amen? Pandemic, walang trabaho, walang ayuda,
Yung iba nakikipagpatayan sa ayuda. Pero tayo, sa bahay lang, dumadami yung bigas natin. Dumadami yung stock natin. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ang encouragement ko po sa bawat isa, maging sa sarili ko, na tayo po ay humawak sa mabuti. Na alam natin, ito'y proven na hindi tayo iiwan at gagawan ng masama. Walang iba kung hindi ang Diyos. Mga kabataan, mabuti ang Diyos. Hindi yung kaibigan na nag-i-impluwensya sa iyo ng masama. Huwag kang hihingi ng advice sa mga unbeliever. Ang higpit ng aking mga magulang. Pag humingi ka ng advice sa mga unbeliever, ang sasabihin, yung pabor sa'yo. Kung ano yung yung mga bagay na alam mo ikaw ay ma-encourage doon sa kanya. Hindi yung, tuki ka kang mamo, suntok yan me. Unbeliever po. Pero hindi ko naman po lalahat, no? Pero karamihan, dahil wala silang mabuting Diyos, ang advice niyan, ganun. Ang hawakan mong mahigpit at lumapit, lapitan mo sa mga problema mo, ang Diyos. Hindi kanya ipapahamak. Hindi tayo ipapahamak ng ating mabuting Diyos. Hold fast the proven God. Sino yan? Yung ating Panginoon, siyempre. Na-prove na natin. Yung Diyos ng mga hindi mananampalataya, walang ano yan, hindi proven. Kasi walang, sabi ng Samba yon, may mata sila, hindi nakakita. Paano mapuprove? May kamay, hindi makagalaw. May paa, na hindi makalakad. Paano mo mapuprove na mabuti yan? Makakagawa siya ng tutulungan kanya. Kaya ang sinasabi natin, na proven na Diyos, walang iba kung hindi ang Diyos natin. Amen? Amen. Pangalawa, mabuti ang Diyos. At panghawakan natin na pangalawa na mabuti para sa atin, nakakabuti sa atin, at ito'y magagamit natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya kahit anumang dumating sa buhay natin. Number 2, Luke chapter 10, verse number 41. 42. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away. And Mary had chosen that good part. Ano yung good dito? That is the Word of God. Ang panghawakan natin na mabuti, ang salita ng Diyos. Alam niyo po, minsan meron tayong inaasahan na tao na pinanghahawakan natin na pangako. Halimbawa lang, na mayroong nag-abroad. Pag dumating ako, ibibili kita ng sapatos. Tayo naman ang pinagsabihan ay umaasa ka doon, di ba? Umaasa tayo. Dumating ngayon, walang dalang sapatos. Ano yung mararamdaman mo? Madi-disappoint ka. Amen? At yung tao na yon, magkakaroon ka ng isang puntos o isang bar na itong taong ito, hindi siya tumutupad doon sa kanyang pangako. Bawat makita mo ngayon,
Yun ang nakikita mo, sapatos na hindi tinupad. Ganyan po tayo. Tama po. Sa tao po, sa kanyang salita, sa kanyang pangako, madi-disappoint po tayo. Pero kung minsan yung mga hindi mo inaasahan na hindi nangangako, marami po dyan. Siya naman ang magbibigay, ay tuwang-tuwa ka. Alam niyo po, ang hindi hindi magkakamali at hindi tayo mabibigo, the Word of God. Panghawakan natin. Sabi dito sa ating binasa, alam natin itong istoryang ito na madalas ginagamit sa Bible study natin. Actually ngayon wala na no? Wala nang sopas, wala nang merienda. No? Dati kasi nag face to face tayo no? Pag tapos ng Bible study, siyempre kainan yan no? At nakita ng bata na tinapaya mo. Potang kaya chuka pa kitang baledo. Ay, tinapaya mo, ano? Kasi nasanay doon sa kanin. Ano? May nagkukwentuhan kami dati ng mga area leader. Sa hindi naman pagkukumpara, no? Fellowship. Yung experience sa Bible study. Meron kasing area na merong mga member na nagpapakain at merong member na hindi naman hindi ko naman inaano na kailangan magpakain no, dahil doon sa sitwasyon nila. At itong mga na to, bago pa lang sila, no? Ano ako noon, assistant ako. Ang leader ko noon si Sir Dave Dabu. Tapos nalipat siya. Naiwan ako, ang nag-area leader si Pastor Jesse Carlos. Ano siya, yung member na yon hindi siya gaanong active. Tapos, hindi nila, yung pagkatapos ng Bible study, yun, kamayan, uwi na. Tapos, nagpunta kami sa church, nagkwentuhan. Siyempre ito, kumain na yung mga ibang area leader dahil nagmerienda. Tapos, kaya kami, nasi yan. Ang makanta, ay kaya kami ako, kamayanin kaya kami ako, kamayan. Balada itang kamayan mo kanyan. Kamayan. Hindi nila alam, kamayan. Kamayan. Pero alam niyo po, ang pinakapunto po rito, dito sa istoryang ito, hindi doon sa sopas, spaghetti, kung anumang pagkain, na tayo ay maglilingkod sa Panginoon, kung bakit nandun tayo sa Bible study, kung bakit nandito tayo dahil sa pakinabang sa atin, hindi dahil doon sa mabubusog tayo, hindi doon sa kung anong makukuha natin sa simbahan. Si Marta, ganun po ang kanyang intensyon. Ganun ang kanyang nasa isip niya na pakainin ang Panginoon. Hindi naman po masama yun. Yung merienda sa area, hindi masama yan. Ang masama, ito. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Mary, ni Marta, sa Panginoon, inutusan niya ang Panginoon. Alam niyo yung istorya, rine-replay ko lang. Sabi ni Marta, Panginoon, bakit hindi niyo pagsabihan si Mary na ako'y abala rito, nagluluto ako, tapos siya nakaupo dyan? Tama naman ang kanyang motibo na pakainin ng Panginoon, walang masama, pero nagba-Bible study ang Panginoon dito. Inutusan ng Panginoon, that my sister hath left me to serve alone, bid her therefore that she help me. Siguro hindi mapagsabihan ni Marta, si Mary, inutusan ng Panginoon. Kasi si Mary, sigurado maniniwala sa Panginoon. Sumagot ang Panginoon. Rinebuke niya. Jesus answered and said, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Abala ka sa lahat ng mga bagay. Sa mundo, sa panahon natin,
Wala ka sa church ngayon dahil may pinuntahan ka. Wala ka sa simbahan dahil meron kang business na inasikaso. Na dapat nandito tayo. Di ba sa preaching? Kapag araw ng linggo, pananambahan, na wala tayo dito, wala tayo sa tamang lugar. Si Marta, wala siya sa tamang lugar na dapat nakaupo. Abala siya doon sa mga bagay dito sa mundong ito na hindi minamasama ng Panginoon ang mga bagay na yan para sa atin din. Pero pinakita ng Panginoon kung ano ang pinakamabuti na kailangan natin. But one thing is needful. Isang bagay lang na pinakakailangan ng tao. And Mary had chosen, at pinili ni Mary yan, na umupo, nakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Proven din po ang salita ng Diyos. From Genesis, mga Israelites, yung mga hindi nakinig, sumunod sa utos, proven, napahamak. Yung hinawakan nilang mahigpit ang salita ng Diyos, na-prove, pinagpala sila ng Panginoon. Sa panahon natin, sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. From the Old Testament hanggang sa ngayon, yun pa rin yan. Hindi lilipas yan. Yan pa rin yan. Panghawakan natin itong bagay na ito. Yan po ang mabuti na hindi natin dapat bitawan. Nanghihina ka? Nanghihina tayo? Lumapit tayo sa mabuti, sa salita ng Diyos. Basahin natin. Alam niyo po, ang pinaka nalileglect natin sa buhay nating bilang isang Kristiyano, prayer, Bible reading. Yan ang madalas nalileglect natin. Bakit? Pagod. Paggising sa umaga, maraming gagawin. Wala yung Bible reading. Pero, ito yung mabuti para sa atin sa simula ng isang araw. Na pagkain ng ating espiritu. Para yung buhay natin, ito'y magiging malakas sa Panginoon. Meron ka mang makakaharap na tao na masama, kaya mong i-deal ng maayos. Dahil meron kang salita ng Diyos. Makakaharap ka ng mga tao na hindi right sa Panginoon. Minsan, tayo rin mismo. Pero dahil sa salita ng Panginoon, tayo po ay nababago ng Panginoon dahil sa kanyang salita. Number 3, last. Matthew 5:16. Ito, medyo maganda pong to. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Good works is good na dapat nating panghawakan. Alam niyo po, by good works, diyan natin mapiplease ang Panginoon. Amen. Hindi tayo naligtas by good works, pero ang sabi ng verse natin, hayaan mo na magliwanag ka sa mundong ito. At yung liwanag na yan, walang iba kung hindi yung good works natin. Para diyan maitaas ang Panginoon. Bumababa ang Panginoon, napapahiya ang Panginoon kapag walang good works. Sabi nga ni Sir John kanina, yung buhay natin na dapat tayong kakikitaan ng magandang halimbawa. Kababaan. Character and good works yan. Diyan tayo re-reward ng Panginoon.
Di ba, yung ano kanina? Let your light so shine before men that they may see your good work. Para ano? To glorify God in your body. Paano mo malalaman ng isang Kristiyano kung walang kakikitaan ng good work? Galatians 6:9. Yung kanina, yung text natin kay Sir Jun. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ano daw? Huwag tayong manghina, mapagod, manghinawd doon sa paggawa ng mabuti. Dahil ang Diyos, doon sa verse number 7, huwag kang magpadaya. Be not deceived. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro. For whatsoever man soweth, that he also reap. Sa pamagitan ng good works natin, napuprove natin na tayo nag-e-enjoy dahil napiplease natin ang Panginoon. Kaya panghawakan natin, tuloy natin ang mabuting gawa para ma-please ang Panginoon. Huwag kang mapagod dyan. Huwag tayong mapagod doon sa paggawa ng mabuti dahil merong bunga yan. Pag mabuting tinanim mo, yung principle of sowing and reaping dito, kung mabuti ang tinanim mo, bibigyan ka ng ani ng Diyos na mabuti. Kapag masama ang pinanghawakan natin, aani tayo ng masama. Doon sa verse number 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of Spirit reap life everlasting. Kaya ang sabi niya rito sa verse number 10, as we have therefore opportunity. Hanggat meron tayong pagkakataon, mga kapatid, na gumawa ng mabuti. Kailan ka nawawalan ng pagkakataon para gumawa ng mabuti? Kailan matatapos yung pagkakataon na yan? Kapag wala na tayo. Hindi ka na makagalaw. Hindi ka na, kasi kahit matanda yan, nakahiga, pwede pa siyang gumawa, magamit ng Panginoon. Sa pamagitan ng panalangin, pinagpipray yung simbahan, yung pastor natin, bawat isa. Makakagawa yan. Ang hindi lang makakagawa ng mabuti at maalis yung opportunity sa kanya kapag patay na tayo. Hindi na tayo mabibigyan ng opportunity na gumawa ng mabuti. Paano ka gagawa ng mabuti? Wala ka nang magawa. Naka-straight ka na lang. Kaya ang sabi niya rito, hanggat meron kang pagkakataon. Ito yung panahon na yan. Malakas tayo. Gumawa tayo ng mabuti para sa Panginoon. Hawakan natin ang mabuting gawa para sa Panginoon. Let us do good unto all men. Sa atin. Sa bawat isa. Yun ang verse number 1. Na nagkamali man siya, gawin mo siya ng mabuti. Bumagsak siya, gawin mo siya ng mabuti. Opportunity mo na makatulong ka eh. Let us do good unto all men. Eme panyab yan. Eme bobroadcast. Pamalita. Let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Lalong-lalo na. Siyempre, sa pastor natin. Kung meron tayong pagkakataon na binigay ng Diyos,
Gumawa tayo ng mabuti. At dapat, mas matimbang ang kapwa mananampalataya natin kaysa sa hindi mananampalataya. Pero gawin din natin sila ng maganda. Baka baligtad. Ang galing natin sa kanila, sa mga kapatiran natin, hindi tayo magaling. Amen? Let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. Prove all things. Ang Diyos po ay proven. Ang salita ng Diyos ay proven. At na-prove din natin sa ating mga ginagawang mabuti, napiplease natin ang Diyos. Magpatuloy tayo dyan. Na-enjoy natin kung ano yung tama, amen? Na mabuti. Hindi tayo mag-enjoy doon sa mali. Kristiyano tayo. Nakagawa ka ng kamalian, malungkot ka. Nakagawa ka ng mabuti, ay tuwang-tuwa tayo. Kasi yun po ang design natin. Kaya panghawakan natin itong mga bagay na ito. Kaya bilang panghuli, ang encouragement ko po sa bawat isa sa oras na ito, na sa buhay po natin, na kailangan po natin ang Diyos sa panahon natin, na siyang ating panghahawakan. Siya ang ating pagkakatiwala ang ating buhay. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yun po ay mabuting gawa. At sa pamumuhay natin, sa araw-araw na ito. Dahil meron tayong nakakasalamuhang hindi mananampalataya para makita rin nila, ma-prove nila kung sino ang nasa atin. Kung ano ang estado natin bilang isang mananampalataya na meron tayong mabuting Diyos. Amen? Manalangin po ako, salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong salita na amin pong napag-aralan. Meron pong mga bagay na mga pagkukulang sa buhay namin, subalit napakabuti nyo, nandyan po kayo lagi. Bukas ang mga kamay, kayang patawarin, kayang tulungan, kayang buhatin sa aming sitwasyon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa kabutihan po ninyo. Maging sa mga gawain po namin na paglilingkod sa inyo na alam po namin ito'y mabuti, ang dalangin po namin na ito'y panghawakan po namin sa buhay namin dahil ito po'y mga mabubuti, Panginoon, at alam po namin yung salita po ninyo na principle na kami po'y aani kung kami magtatanim, panghahawakan namin ang mga mabubuting ito. Lord, patawad po. I-bless you po kami sa aming pamumuhay bilang isang mananampalataya. Makita po ang aming Panginoong Hesukristo sa buhay namin, Panginoon. Tulungan niyo po, palakasin niyo po ang pananampalataya, magtiwala po lagi sa inyo. Binabalik po namin ang kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.